Now, every Filipino here today, Merry Christmas and Happy New Year daw. So at first he thought na no one would be here because again, the holidays. The holidays. But I told him no, people come there almost every time. Yeah. And he's happy to hear that. He's happy to have you all, and he said more power to you all. Yeah. Oh my God. And this is very, very problematic at this part. Hindi ko po sure kung kaya nyo sa amin ipaliwanag to, Professor. Pero kasi may mga nagtatanong kung bakit mas mababa yung net trust ni Marcos Jr. dun sa SWS compared sa Pulse Asia. Help us understand. Ito nga mga kabdit, yung pag-uusapan ho natin, nakakatawa na ho ito si DJ Chacha. Di ba noong nakaraan pa lamang mga araw, buwan, taon, tinatawag niya itong si Marcos Jr. na President Marcos, pero dahil nga sa nakita naman ho natin yung trust rating na sumasalungat kay Marcos Jr. Simula negative 3%, umabot na ho ng pababa na 14%. Samantala si BP Sara patuloy ho yung pag-alagwa, pag-abante, pag-angat ho ng trust rating sa taong bayan. Tignan niyo naman ho ngayon mga ka-update etong mismong si DJ Chacha, kung magtanong na ho o magsalita, hindi niya na ho rin talaga nire-respeto si Marcos Jr. Makikita at makikita na ho talaga natin mga ka-update na wala na ito si Marcos Jr. Palaos na ho. Diba, 2 taon na lang ho yung ating pagtitiisan dito kay Marcos Jr. By the year 2028 mga ka-update. Kaya gigil na itong mga makakaliwa. Dilawan, pinklawan, ma-impeach si BP Sara kasi ayaw ho nilang lumuklok yan. Ayaw ho nilang paupuin si BP Sara dahil mga ka-update, alam naman ho natin yung ginawa ni BP Sara dyan sa mga NPA. Diba? Yung mga nagre-recruit ng mga NPA, mga ka-update, yan ho yung una niyang binanatan. Kaya galit na galit ho sila, nagtutulong-tulong itong si Marcos Jr. Tsaka yung mga alam nyo na, yung mga makakaliwa dyan, yung mga gilid-gilid. Nagtutulong-tulong ho sila ma-impeach si BP Sara. Tapos itong sila Kiko Pangilinan, dyan sa Baykam, nag-vote sila ng yes. Diba? Sinabi niya, nagmamasid lang daw ho sila sa korupsyon. Ayaw ho nila makisawsaw dahil dawit na dawit si Marcos Jr. Ngayon, nananahimik ho sila. Nag-vote ho sila ng yes dyan. Aprobado ho nila yung budget, pero tingnan nyo ho yung mga minority, sila Senator Marcoleta. May mga prinsipyo ho kasi yung mga taong yan. Yan yung mga totoong taong tumutulong sa taong bayan. Yung mga totoong nagseserbisyo sa mga ordinaryong Pilipino hong katulad ho natin. Di ba? Tama ho tayo ng ipinanalo si Senator Marcoleta. Yung mga nasa minority. Yan ho yung kailangan natin, hindi ho katulad ng mga dyan sa minority na hindi ho natin alam mga ka-update kung sinasampal din ho ng maleta ni Marcos Jr., ni Martin Romualdez. Sila ho'y nakakaalam dyan. Kaya kung pagtanggol nila si Marcos Jr. awang-awa ho sila. Konting tiis na lang mga ka-update. Yung 2028 presidential election, si BP Sara kumakaway na ho yan. Hindi na ho kailangan mangampanya. Milyong-milyong Pilipino, boboto ho yan. Sino ho ba ilalaban nyo? Si Trililing? Si Risa Hontiveros? Si Lenny Lugaw? Yung naga nga, mga kabit, hindi niya humasog po yung droga. Diba? O sino ho ba sumugpo ng droga? Mga Duterte. Kaya oras na lumuklok, bumalik yang si BP Sara o yung mga Duterte sa kapangyarihan. Yung mga NPA, mga kriminal, yung mga gumagamit ng Coca-Cola, Marcos Jr., mag-ingat-ingat kayo. Malapit na, 2 taon na lang 2 taon na lang yung tinitiis natin mga kabdi. Kaya dito mga kabdi, yung pag-uusapan ho natin, yung trust rating ni Marcos Jr. kung bakit pabagsak ho ng pabagsak, pababa ho ng pababa, parang spaghetti, di ba? Pababa ng pababa. Samantala ito si BP Sara, mga kabdi, patuloy ho yung pag-angat niya. Hindi lang din ito mga kabdi ang ating pag-uusapan kasi isisingit din ho natin kung ano ang naging mensahe ni Tatay Digong ngayong New Year sa mga Pilipino. Kaya mga update, kung bago lang ko kayo sa ating channel, isang like, sa share, isang subscribe lamang ko
malaking tulong na ho yan. Sabay-sabay ho tayo magkomento, mag-react dito nga sa naging pahayag ni DJ Chacha, ni Kong Ted Pailon at ng isang political analyst na bakit pababa ng pababa si Marcos Jr. Ano ba yung ginawa niya? Kundi magnakaw na magnakaw. Kaya update, react na ho tayo. Pakinggan na ho natin ito. Paano po nangyari na ganun kung ang parehong issue na pinagbasihan is inflation and corruption? Ba't naging ganun yung data natin? Ayun, naputol lang yata si Professor. Babalikan po natin siya mamaya. Pero sinasabi niya sa huling tanong natin, kasi nga po ang sinasabi ng palasyo dito, it will not affect kung ano man ang performance ng Pangulong Marcos Jr. Yes, Professor, you're back. Professor? Ayun, wala pa rin po. Ang sinasabi niya, galing itong survey from 2 reputable firms at dapat daw talagang tignang maigi ng palasyo kung saan sila nagkulang dito. Though dun sa sinabi niya kanina, the president missed a very important turning point. What could have been? Ano nga kaya talaga dapat ang ginawa nila para nagdire-diretso yung momentum? But anyway, Professor, balikan natin. Paano po ba natin ipapaliwanag? Ba't ganun? Yung net trust ni Marcos Jr. mas mababa sa SWS compared sa Pulse Asia. Kung tutuusin, pareho lang naman po yung ginamit. They're talking about inflation and also corruption na naging dahilan kung ba't ganito yung naging pagbaba. Pero ba't hindi same numbers? Well, basically, no survey is actually taking it from a scientific perspective will be exactly alike, no. And kung titingnan po natin, syempre may mga methodologies talaga na ginagamit tayo rito when it comes to surveys, and these are, the scientific assessments, several values, and yun nga, may mga margin of errors din tayo tinitingnan dito. Pero kung titingnan natin kasi dito, ang yung tinatawag natin mga undecided, I think talagang malapit siya, no. Same goes with the numbers that were posted for the Vice President. I think ito yung makikita natin na talagang merong pagkakahalintulad itong surveys na ibinigay. Pero ang siguro mas maganda tingnan natin dito, DJ Chacha, is kung paano talaga nangyari, na talagang lumagapak yung kanyang mga numero, basically. And I think hindi dahil sa may ginagawa si VP Sara, anything significant, anything brilliant, but I think it's really the president and the government self-destructing at this point in time, talagang Ayun mga kabdita, kung gusto nyo talaga malaman kung bakit lumalagapak itong si Marcos Jr. dahil na rin nga sa hindi lang pagiging credit grabber, gumagamit ng Coca-Cola, mismong kapatid ho niya, alam naman ho natin nilantad na yan ni Sen Aimee. Ito pa, ito mga kabdit, paborito nyo ho itong talakerang ito. Wait lang, ay mga kabdit, mali ho yan mga kabdit mali, ito ho, ayan, paborito ho ng taong bayan. Nag-iisang Claire Castro. Ayan mga kapatid. Igigilid lang ho natin ito si Prof. Ito kasi yan. Ito ho yung mga isa sa dahilan kung bakit lalong lumalagapak si Marcos Jr. Ayan mga kapatid. Basahin ho natin na sabay-sabay ito. Sa 4 months, marami nang nangyari, pero sa 6 na taon nung nakaraang administrasyon, ang dami ng inaming ghost project. Sa 4 na buwan ay inip. Paano yung 6 na taon walang nangyayaring pananagutan? Ayan. Lahat ho kasi ng attack dog ni Marcos Jr. Tahol ho ng tahol. Sa sobrang kakatahol ho nila, hindi ho nila napapansin mga kabdita, mismong yung amo na ho nila yung kanilang tinatahulan. Natatandaan ho natin mga kabdita, kung hindi pala natin alam, itong si Auntie Claire kasi mga kabdita, makakaliwa ho yan. Dilawan o pinklawan ho siya nun. Yung mga panahon na yun, nung hindi pa ho siya dyan kinuha ni Marcos Jr., dahil alam niyang maputak itong si Auntie Claire, binabanatan niya ho yan si Marcos Jr. Ay, ganoon ginawa niya yun, yung nagnakaw. Yan ho yung mga banatan yan. O tignan nyo, sa sobrang tahol na itong si Auntie Claire Castro, bumabalik ho lahat sa kanyang amo. Sino pa ho yung magtitiwala sa mga ganyan tao? Sigurado mga kabit, yung mga kabatch nito, yung mga klase nito, makikitang si Claire Castro, pinaglalaban si Marcos Jr. Tapos binabanatan yung nakakulong na sa ICC dahil talagang tatawanan lang ho itong si Auntie Claire Castro. Ikahihiya pa na naging kaklase o naging kaibigan ho nila yan. Diba? Isipin nyo yun yung presidenteng umayos ng Pilipinas, kinulong ho nila sa ICC ng, alam nyo na, illegal. Tapos, sino ho sisisi nila ngayon?
Si Tatay Digong na naman ho, sa ginagawa ho nilang pagnanakaw. Isipin nyo, flood control, tapos si Tatay Digong na naman ho yung pinag-iinitan ni Auntie Claire Castro. Diba? Yan ho yung mga paraan o mga dahilan kung bakit bumabagsak lalo si Marcos Jr. kasi mga kabit, karma lang ho yan. Karma lang ho sa ginawa nila kay Tatay Digong. Unti-unti na ho silang bumabagsak. Sabi ho natin mga kabit, bilog ho yung mundo. Ngayon nasa ibabaw ka, pero bukas, makalawa o ilang araw, ilang taon, hindi ho natin alam. Babagsak at babagsak ka. Kaya wish ni Cara David, mga kaudita, unti-unti na ho natutupad yung mga, sumasakabilang buhay. Nakakaapat pa nga lang daw ho siya, di ba? Sino kayo susunod? Si Benny Abante? Hindi ko natin alam, mga kaudita. Siya na kung bahala dyan. Hindi nila nagawa na sabihin natin, bigyan ng magandang direksyon itong napakalaking issue na to, which I think, as I was mentioning a while ago, the president could have actually used this as a very important platform for him to wage an all-out war against corruption. Kaya lang kasi, kung meron talaga siyang pinoproteksyonan at kung meron talaga siyang kinakatakutan na madawit dito, and if all roads will lead to Malacanang, definitely he is in a very, very precarious situation at this point in time na hindi niya talaga magagawa decisively yung kanyang dapat gawin. At ito yung nakakaapekto doon sa kanyang pagbaba ng numero. So it's really a choice between, how to really navigate between having this low trust ratings and effectively addressing the issue of corruption na medyo ma-endanger din naman yung kanilang sitwasyon basically. Okay, so ang linaw po ng sinasabi ni Professor, self-destruction, no? Dahil nga dito sa nangyari po na expose tungkol sa flood control scandal, na hindi napapangsiwaan ng maayos ang flow ng investigasyon kasi kaninyo, kung merong kang pinagtatakpan, definitely parang Professor, parang yung taong bayan nag-oobserba na hindi lubos na nagagawa ang pagdiskubre sa katotohanan kasi nga may pinagtatakpan. Ganun po ang dapat natin na pag-unawa. Sa inyo binanggit, di ba, Professor? Ano po? Tama po yun, Kasi if yun nga, yung binabanggit ko kanina, yung tinatawag po natin na decisiveness, yung decision making at this point in time is very crucial for the president. At kung medyo meron talaga siya ritong pinapangambahan at meron siyang kinakatakutan, basically, ito yung nagiging hadlang sa kanya, para talaga isiwalat in the fullest extent itong issue na to ng corruption. Kasi sa totoo lang, maganda kasi talaga siyang gamiting barometro ng kanyang maaring maging legacy, Kasi this is really a very important issue na kung saan po pwede niya talagang linisin yung legacy ng kanyang pamilya. Because let's face it, the Marcos family has already been tainted with this issue of corruption from the very start, nung sa panahon ng kanyang ama. So ito sana ay magandang defining moment para sa kanya na para i-redeem yung kanilang pangalan at linisin yung kanilang yung mga masasamang impression na to. Pero ang nangyayari kasi, instead of doing this, parang mas lalong lumalabas yung impression that they're cuddling corruption and that they're afraid of really exposing it because yun nga, yung taong bayan nag-iisip na baka sila rin ay involved dito. So yun yung mahirap kasi, sabi nga natin, yung walang kasalanan, may really cast the first stone, and the way I'm seeing it here is that the president is really holding himself from going full throttle in these investigations because nangangamba rin ang Malacanang, na maaring may mga dokumento, may mga paper trails that will lead to the Malacanang doorstep. And true enough, binanggit na naman ito ni Zaldico, hindi nga lamang ito na-amplify ni Ige because ang ginagamit ng Malacanang lagi is denial and deflection, and in the process nadidisorient ang taong bayan. Okay, so ito ngayon ang critical, Professor, ninyo. Yan ang sitwasyon. Sa pag-aanalisa po ni Professor Froilan, yan ang sitwasyon. Kumbaga, hindi mo magawa ng lubos ang gusto mong gawin, hindi mo mapangatawanan ang iyong mga pangako, kasi nga baka sa bandang dulo nandoon pala o yung dulo ng lubid sa mismong pintuan ng Malacanang, so to speak. Ano ngayon ang critical sa unang quarter ng taon na ito? Kasi po alam naman din natin, Professor, na sa July, second to the last zona na niya. Hindi ba? By next year po, last zona na.
Meaning, hindi maitatanggi sa nanunungkulan po ng 6 na taon, may pagkakataon dyan, papunta ka na sa lame duck na iyong panunungkulan. So ano ang critical? Una, para tumaas-taas man lang ang tiwala ng taong bayan sa Pangulong Marcos Jr., itong unang 3 quarter na ito, ano ang mga critical na dapat niyang gawin at ano ang dapat na asahan din natin sa mga obserbasyon mo nga na nangyayari ngayon sa ginagawang investigasyon? Simple lang Manong Ted, no? Unang-una, kinakailangan talaga magkaroon ng focus yung gobyerno, no? Hindi lang po pwedeng optics, hindi lang po pwede puro rhetorics, no? Kasi I think ang mga kababayan natin is really looking for something na drastic, no, na gagawin ng ating pangulo. And for quite some time, no, nagbigay sila ng mga pahayag, nagbigay sila ng mga assertions that, you know, may mga magkukulong na this time around. Well, I understand the government, no? They really want to come up with an airtight investigation. They really want to come up with very good cases. Pero, you know, yung conviction naman does not really preclude people from being investigated in. So I think what is important here is for the public to know that the wheels of justice is actually moving and that the focus of the president is really there. Ang nangyayari kasi is that instead of focusing head on this issue, nagkakaroon pa ng nagkakaroon pa ng mga diversions, no? Parang ang nangyayari is that yung mga kaalyado ng pangulo, ang ina-amplify pa nila yung mga issues na political, no? Lalong-lalo na dito sa mga Dutertes, no, which I think does not also sit well with the public, basically, because though yun nga, this corruption is a political issue, I think this mess right now that the government. Ayan mga kabdit, isa pa ho yan na. Yung corruption ho, kung totoong nagnakaw talaga yung mga Duterte noong panunungkulan ho nila, di sana yung mga pinklawan, dilawan, panawagan ho nila noon, corruption, anti-corruption. Ang kaso panawagan ho nila, EJK. Yun ho yung panawagan nila. Kaya itong si Auntie Claire, mga kadita, yung pagtalak-talak niya ho dyan na magnanakaw yung mga Duterte, siya lang ho yung nakakaalam niyan sa sarili niya. Gumagawa ho sila ng sarili nilang kwento, issue, para ho talaga siraan yung mga Duterte. Kung totoo nagnakaw yung mga Duterte, mga kadita, panawagan ho ng mga yan, anti-corruption, hindi EJK. Hindi o EJK, mga kabdate, linawin ho natin yan sa kanilang isipan. Is into would really best be addressed by the government because they have all the resources available with them, no? Ang kailangan lang talaga is focus and the political will. Secondly, kinakailangan din siguro makita ng ating taong bayan na yung decisiveness to control corruption is also invariably connected with effective governance. Kinakailangan mapaayos natin yung ating mga economic imperatives, which right now is really not in a very good shape, no? That's why kung maalala natin sa survey, lumalabas doon, inflation and unemployment remains to be very important considerations, no? So lumalabas na dahil sa sobrang involved tayo dito sa corruption scandal na to, nawawalan yung government ng focus doon sa iba't ibang mga issues, no? We're one of the countries, I believe, in Southeast Asia that has the lowest tourism revenues for 2025, no? So nakakalungkot na ang dami sanang pwedeng gawin at ibalita sa atin ng gobyerno na magandang ginagawa nila, pero medyo nalulunod sila dito sa political noise. I think they need to re-establish that focus. And siguro kailangan din, Manong Ted, no, na tignan din natin how the government will react to other issues. Maraming issues na kinakaharap tayo na hindi nabibigyan ng atensyon ng gobyerno. Halimbawa, ano na nangyari sa Maharlika Fund? What happened to the gold that was sold by the government in the past year? Ano nang nangyari dito sa mga infrastructures na ginagawa natin? Ano nang nangyari sa budget ng halimbawa ng Department of Education o dito sa Department of Health nung sa 2025 gaan? So all of these things, no? Kasi itong flood control para sa akin is just the tip of the iceberg. Meron pang mas malalim na mga corruption related matters na hindi pa rin talaga na isasawalat sa atin ng gobyerno. And if the government will actually take the lead or take the charge in making the people understand na meron pa palang mas malalaking iskandalo, I think this will somehow make the public realize that the government is really serious about fighting corruption head on.
Gawin nating halimbawa itong Cabral Files o DPWH leaks at ngayon binansagan naman ng palasyo na Leviste Files. Gawin natin halimbawa ito. Sa nangyaring ito, vis-a-vis the reaction and the narrative of the palace. Ano ang iyong analysis doon, Froilan? Well, basically ito nga nangyayari, no. I think we have good people in the persona of Congressman Leviste, same goes with Kiko Barsaga, who is actually very brave about exposing what's really happening, you know. And kung nakikita naman ng Malacanang that the people's sentiments align with their vision itong mga batang-batang kongresista na to, I think the government should also not be oblivious to the demands of the public. Greater scrutiny, and at the same time, huwag nilang iset aside, huwag nilang baliwalain. Ang nangyayari kasi nababrush aside lahat itong mga isinisawalat nila when in fact these are very integral matters that will really shed light into the issue. Kaya yun nga, nagkakaroon ng impression yung iba sa ating mga kababayan na maaring may mga takipan na nangyayari kasi ito nga, no, maliwanag na, nandito na yung mga files. What the government just need to do is to scrutinize them well, investigate it further, and then eventually file the necessary cases, no? Because, you know, Manong Ted, para sa akin itong issue ng flood control na to is not really that difficult to begin with. Kasi nga, the paper trails are there, the allegations that were made, the projects are there, the ghost projects and the substandard ones are there. So you just need to really, kumbaga, uncover them. And ito nga, may mga nag-uncover na, pero mukhang pilit ibinabalik ng gobyerno yung takip, no? Para hindi talaga sumambulat at hindi lumabas yung katotohanan. And I think this is what the public is demanding for a long time because justice will always be equated with the truth. No? And for as long as wala sa atin yung katotohanan, hindi natin makakamit yung tunay na hustisya. And this becomes the cornerstone of trust. You know? Kaya mababa yung trust is because hindi ibinibigay sa atin yung katotohanan. Ano ang masasabi mo sa ngayon ang dulo na nitong kinahantungan nitong Cabral Files, naging DPWH leaks, ngayon tantawag na Leviste Files, ipinupukol na, ipinapasa na ang bola sa ombudsman. Kumbaga bahala na ang ombudsman dito, doon din tayo nagawi. Oo. Anong take mo dito na sa ombudsman ipinapasa ngayon ang pagsasalaysay dito sa appreciation ng mga sinasabing mga dokumento na umano'y nanggaling sa opisina? Nakita naman din natin, no? Nagpunta talaga doon si Ginoong Leviste at nagkita nga sila ng namayapang si Cabral. Well, basically, Manong Ted, iba kasi ang legal perspective dito sa political realities, no? Kung titignan natin. So, politically, may traction at meron talagang epekto itong mga pagsisiwalat na ginawa ni Congressman Leviste. And definitely, this does not sit well with the government. You know, but at the end of the day, definitely, ang balik pa rin naman ito is the case build up, no? Isa pa ho yan, yung Cabral Files, mga kabdita. Meron na hong kopya yung ombudsman, pero ano ho bang ginagawa niya? Meron ho bang aksyon? O aakusahan din ho nila si Kong Leviste para ho masuspinde, hindi na naman din makapagsalita dyan sa Kongreso? Kasi nga mga kabdita, nasa kanila ho yung mga kopya. Meron ho silang kopya, pwede ho nilang bawasan, pwede ho nilang dagdagan, nasa kanila ho yan. Pero may totoong kopya, itong si Kong Leviste, na nilantad na nga ho niya, pati DPWH, si Vince Dizon, alam na ho nila yan. Tas yung Malacanang, ano ho yung tinatahol na Malacanang? Na nagsisinungaling daw si Kong Leviste. Kaya mga hindi ho natin alam kung ano talaga yung balak ng gobyerno ni Marcos Jr. na kung totoo nga ba talaga silang nagtatrabaho para sa bayan o pagtatakpan na naman ho nila yung mga nagnanakaw. Yung mga files na ho kasi yan, mga kabdit, nandiyan na po yung mga tumpukan ng mga malalaking sindikato, malalaking isda dyan sa flood control issue. Sila Gardiola, si Martin Romualdez, sila Marcos Jr., sila House of the Representatives na Charis. Si Charis ng House of the Representatives, nandiyan din ho yung mga yan. Kaya tignan nyo yung nangyari kay Cabral. Nasaan ho siya? Sumalangit na ho yata. Diba? Lilipat naman ho tayo dito sa naging mensahe ni Tatay Digong sa ating mga kababayan. Ito nga dito ho kasi syempre medyo nakakalungkot pa rin itong ating Tatay Digong na
pinapanalangin na lang ho natin sa may kapal mga kablit na pauwiin na ho siya. Kasi yung ICC, matindi ho yung kapit ni Marcos Jr. Ano dito, tuloy na ho natin ito. Hello, Veronica Kitty Duterte. How are you today? I'm good. How are you? I'm good. First and foremost, I know it's really cold. Happy New Year to you. Happy New Year. Tatay Digong sends his greetings to everyone now, every Filipino here today. Merry Christmas and Happy New Year now. So at first he thought na no one would be here because again, the holidays. Uh-huh. The holidays. But I told him no, people come there almost every time. Yeah. And he's happy to hear that. Uh-huh. He's happy to have you all, and he said, more power to you all now. Yeah. Oh my God. It's, okay. Kit, nawala na akong Magbiyak Gan- eh. Kitty, how was your celebration of New Year here in Europe? It was good. Was very happy. A really happy New Year. Still incomplete because of my father's absence, but still happy and I'm still feeling blessed. Nonetheless. Kit, how was? Can you share to us how did the former president celebrated his New Year, if it's possible? Walang bago sa kanya. You know, he's a man of habit. I asked him the exact same question a while ago. He said, wala, tulog, kain, baby. Yun yung ano niya, kasiyahan niya. So, Kitty, now that it is 2026, is there something that you wish to do in 2026 to change maybe or some sort of? Luckily, fortunately, all of my goals for 2025, nagawa ko naman sa awa ng Diyos. Maybe for 2026, I just pray to be a better version of myself and stronger, fiercer for my family. Yeah. Kitty, mabuhay ka. Is there something you want to share to the Filipino people for the New Year's time? For the New Year's time, wala, it's the same thing every time, no? Maybe I think with everything going on in social media, because I know people, especially my age, who are so addicted to social media. I think it would help if we stop comparing ourselves and only compete with ourselves. Because what I aim to be every day is a better version of myself, not someone else, right? So, Yan mga kabdita, etong si Veronica Kitty, Kitty. Kung magsalita ho siya, parang mas mature pa ho dito kay Auntie Claire Castro. Napaka-decent, napaka-respectful ho, kahit na ho, bata pa lamang. Kaya makikita ho natin mga kabdita, wala hong binatbat dito si Auntie Claire Castro. Yun lang naman po yung, tinanong nga ho ni Kitty, si Tatay Digong. Kain, tulog. Diba, napakasimple hong tao. Napakasimpleng presidente. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Kung meron ho kayo naging komento, opinion, pag-usapan ho natin sa comment section. Kaya update, maraming salamat ho sa inyo.